Welcome to this session. What you're seeing in your screen is yan yung ating book, The Secret to Saving and Building Your Future. Nandyan po yung ating mga ituturo or mga share natin mga concepts. So pwede rin kayong humingi ng free copies. Meron tayong ebook na first 2 chapters. Pwede po kayong humingi doon sa mga nag-invite po sa inyo. Financial education is not just for the wealthy, it's for everyone. So, ibig sabihin, lahat tayo may karapatan sa financial education. Pero bakit hindi tinuturo sa atin sa school? Ang tinuturo sa atin sa eskwelahan, paano tayo maging employee. Tama po ba? Kaya karamihan sa atin tumatanda ng employee pa rin. Okay, sino na ba ang kilala niyong yumaman dahil lang sa pagiging empleyado, dahil lang sa salary? Wala, di ba? Ang pinayaman niya yung kanyang boss. So, yung nasa right side naman, 30M by 30. Ibig sabihin, gusto namin makapagturo ng 30 million families by 2030. Yan ang aming campaign. Why do we need financial education? Because of the realities in life. Nag-conduct ng survey ang NSO or PSA na po ngayon. Ano ba yung kalagayan ng mga senior citizens sa Pilipinas? 45% umaasa sa mga anak nila. 30% umaasa sa mga government pensions, yung mga maliliit na pensions ng SSS, GSIS, and charity. 23% still working, wala silang choice. Sabi nga, ang retirement pala, hindi nakabase sa edad. Nakabase pala yun kung capable ka na bang mag-retire. So, 2% lang sa buong Pilipinas ang mga matatanda na nakapag-prepare. Sila yung mga naturuan at nagkaroon ng discipline. So, sila yung financially independent. Yung mga retirees sa Pilipinas na hindi makapag-travel, kulang pang panggamot yung kanilang mga pensions. Sila po, gusto rin sana nilang mapasama sa 2%. Pero bakit napasama sila sa 98% na financially struggling? Because of 3 reasons. Number 1, no money. And then pangalawang reason, may malaking sweldo pero walang information. Sila yung hindi nakapag-seminar or hindi naturuan about this financial literacy. Pangatlo, merong malaking sweldo at may information nakapag-attend ng mga seminars pero walang discipline. Pinakamahirap na kalaban sa lahat. So sabi nga, nobody planned to fail in life. They failed because they did not plan. Dito sa Pilipinas, yung birthday ng mga anak natin, bakit pinaplano natin, di ba? Pero yung pagtanda, bakit hindi natin pinaplano? So reality number 2, many people believe that financial education is only for the wealthy. Many think that the only solution to financial challenges is to borrow money. No? Sino ba sa inyo ang hindi marunong umutang? Kaya pag may nagchismis dyan na, may nagkapautang dun sa sentro, walang interest, sigurado pag pinuntahan mo yun, ang haba ng pila. Kasi yun yung akala natin. Yun lang yung solution. Pag may problema sa pera, nandyan si Bombay. 5-6. Okay. Reality number 3, many overseas Filipinos or OFWs work hard for 20 to 30 years and still end up retiring poor. So, di ba nakakalungkot yung mga nag-Saudi ng matagal na panahon, halos hindi na nila nakitang nasubaybayan yung anak niyang lumaki, no? Mga seaman dyan, di ba? Maraming naiipon, di ba? Tapos nakabilang ilang mga sasakyan, hindi naman kailangan. Maraming sasakyan hindi na nagagamit. Pero ang problema, nung hindi na sumasakay or hindi na nag-abroad ulit, kasi tinamaan na ng sakit, o pabalik-balik na sa ospital, ano nangyayari? Isa-isa nang nabebenta yung mga napundar nila. So still end up retiring poor. So reality number 4, if you save your 13-month pay for just 6 years, it can turn into 10 million. Mamaya malalaman natin paano yung magiging 10 million. Ang problema sa Pilipino, di pa dumarating yung 13-month pay, nagastos na. Kasi maraming sale So naipapangutang na siya. Maraming sale pag December. So merong isinusulong na 2 Republic Act, 10679 and RA 10922 na nagmamandate to teach financial literacy sa mga students. Pero ang unang challenge dyan, sino po ang magtuturo? Yung mga teachers po, hindi naman siguro lahat, pero majority po, lubog sa utang. Sabi nga, taga London. Diba? Loan dito, London. Yan ang sabi ni Secretary Briones, you have to start with the teachers. Kasi paano maniniwala nga naman yung mga estudyante kung si teacher mismo maraming utang. So financial independence is not a dream. It is a priority that every person should aim for. So pwede pala natin makontrol yung ating future by learning how to make money, save money, grow money, and protect money. Diba? Ang problema dyan, isa lang yung alam natin dyan, yung make money lang
Or yung save money, pwede rin. Kaya lang problema, hindi rin natin alam yung tamang pinaglalagyan ng pera. Kailangan makumpleto mo yan. Ngayon, sino ba ang magtuturo sa'yo yan? Or gagawa para sa'yo niyan? Wala pong iba kundi ikaw lang. Kasi hindi pwedeng payamanin ka nung boss mo or ng government or ng barangay or ng eskwelahan. So ikaw lang po yung pwedeng magpayaman sa sarili mo. The best way to predict your future is to create it, sabi ni Abraham Lincoln. These are the important concepts na matututunan natin sa webinar na to. The X-curve concept, abundance formula, solid financial foundation, and how the money works. The rule of 72. Ayan. First concept is yung the right way of saving. Abundance formula 10-20-70 rule. So kung may right way, ibig sabihin may wrong way. So yung wrong way pala, kaya pala kami tumagal sa abroad noon. Kasi ang ginagawa namin wrong way, pero hindi namin yun alam, hindi kami aware. Baka yun din yung ginagawa mo. So yung wrong way of saving, pakakuha mo ng sweldo, nauuna mo na yung gastusin, bayad mo na sa mga utilities, pang tuition, padala sa pamilya kung OFW ka. Ang unang tanong doon, mayroon bang matitira? Kung may matira man, saan nilalagay? Di ba dinideposit sa ATM? Ang problema, pag pumunta ng mall, wow, bagsak presyo yung Adidas, tsaka yung Lacoste. So, anong mangyayari? Mahuhugot pa rin. So, kaya next month, gano'n naman mangyayari. Kaya tumatagal sa abroad hanggang sa wala palang naipon, extend na naman ng contract. I know. I've been there. Alright, so, right way of saving, pakakuha mo ng sweldo 100%, tanggalin mo muna yung 10% para kay God. No, it doesn't matter kung saan mo ilagay yan. Nasa Bible kasi yan. 10% of your income, ibalik mo kay Lord. It doesn't matter kung saan ka nag-grow spiritually, doon mo siya ilagay. 20% of your income, ibigay mo sa sarili mo para sa pagtanda mo. Ibig sabihin, wala ka ng reason ngayon na, wala akong pang-ipon yun, kaya hindi ako nakapag-ano. Hindi, may responsibilidad ka para sa sarili mo, pagtanda mo, para hindi ka pasanin ng mga anak mo. So, 20% po yun. Huwag mong ilagay sa ATM kasi ganun din ulit mangyayari nun pag pumunta ka ng mall. Mahuhugot mo pa rin yun. 70% yan yung matitira. Yung 70% nagkakasya po yan kasi pag natanggal mo na yung 10%, 20%, pag pumunta ka ng mall, kahit bagsak presyo pa yan, wala ka nang huhugutin, di ba? Kasi nakatalaga na sa expenses yung natitira. So, ganun lang po. Ibig sabihin, pay God and yourself first. So, dito naman yung X-curve concept, ito yung nagsasabi na sa buhay natin, meron tayong dalawang line. Financial life. Ang unang line, yung tinatawag na responsibility line. Pangalawang line, ang tawag dyan ay money line or savings line. Ang ibig sabihin, nung bata pa tayo, wala pa tayong savings or konti pa lang ang savings natin. And then, ang taas ng ating responsibilities. Ngayon, pag tumanda tayo, gusto natin magkaroon ng big savings. Sino po ba sa inyo ang gustong tumanda na walang savings? Siguro wala, no? Lahat tayo gusto magkaroon ng big savings. Kaya nga, nag-abroad yung iba. Diba? Minsan nagdo-double job pa. Minsan kahit day off nila, nagtatrabaho pa rin sila. Kasi gusto natin magkaroon ng big savings para bumaba yung ating responsibilities. So, ang problema, bakit maraming tumatanda na walang savings? No? Because of the responsibilities. Food, shelter, clothing, education, health, debts, or loans. Wala pa dyan yung lifestyle. Meron tayong tinatawag na active income. Yung active income, anything na ginagawa mo para kumita ka. Yun, mag-salary man yan or mag-income man yan sa business, basta tinatrabaho mo pa siya na pag tinigil mo, mawawala, ibig sabihin active income yon. So you are working hard for the money. Ngayon, ang tanong ko sa'yo, pag tumanda ka ba, kaya mo pa bang mag-active income? Right? Baka hindi ka natatanggapin ng mga companies pag nag-apply ka ng trabaho. Tama? Or baka hindi na rin kaya ng katawan mo. Kaya pa ng isip mo, pero hindi na kaya ng katawan mong magtrabaho. So ibig sabihin, dapat pala matutunan natin yung passive income. Passive income is money working hard for you. Ibig sabihin, yung pera na nagtatrabaho. Diba? Sabi nga, meron tayong 3 stages in life. Stage 1, man at work, yung tao nagtatrabaho. Stage 2, man and money at work. Ibig sabihin, nagtatrabaho yung tao, nagtatrabaho na rin yung pera niya. No? Yung portion ng kinikita niya. So, dalawa na sila nagtatrabaho. Kung mawalan man siya ng trabaho, may nagtatrabaho pa. Kaya di ba napakaganda? And then stage 3, ito pinakamaganda. Kasi money at work na lang. Yung man, nag-i-enjoy na lang. Yan yung mga nangyayari, ang ginagawa ng mga mayayaman. Kaya sila, nakakapag-relax na maaga, hindi na sila nagtatrabaho. Yung pera nila ang nagtatrabaho. Yun yung passive income. Pag natutunan mo patrabahuin ang pera hindi napapagod, hindi nagkakasakit, hindi tumatanda. So siya yung magtutustos dito sa mga responsibilities mo. Lalo na yung health, pag tayo ay tumanda. Nandyan yung gastusan, di ba? Minsan nauubos yung savings ng family dahil dyan. So, kailangan enough yung passive income mo. Okay? Kaya masaklap pati dyan, yung active income, hindi po yung permanente, no? Temporary lang yan. Ibig sabihin, anytime pwedeng matigil. No? Katulad nung nangyaring pandemic, natigil siya. Pero yung responsibilities, hindi tumitigil. So, to tell you the truth, nakaranas po kami magsanla ng passport sa Thailand.
is because of this. Tumigil yung aming active income, pero yung aming responsibilities tuloy-tuloy. Alright. Ito pang masaklap dahil sa buhay natin, meron tayong dalawang senaryo na hindi natin may iwasan. Meron dalawang if in our life. First if, what if we die too soon? So wala pong exempted sa die too soon. Pag ginusto ni Lord na kunin ka na, kukunin ka na niya. Diba? Ang problema, paano pag hindi mo na i-prepare, nagtatrabaho ka para sa family mo, diba? So, if we die too soon, kailangan protected sila. Ano ba yung kailangan nating i-prepare? So, dito muna tayo sa pangalawang if. What if we live too long? So, dalawa lang po yan. Kung hindi tayo mamatay na maaga, mabubuhay tayo na matagal. Pero pag nabuhay tayo na matagal, di ba mas malaking problema natin? Bakit? Kasi wala na tayong income, di ba? Tigil na yung sahod natin, di ba? Pagtanda natin. Pag nagkakasakit ka, sino na mag-aalaga sa'yo? Sino na magpapagamot sa'yo? Tama? So, hindi ka rin exempted po dyan. So, kailangan meron tayong preparation. Preparation natin sa die too soon, kailangan protection na natin yung family. Kailangan meron income replacement, instant money, or insurance. Wala pong ibang magbibigay ng instant money sa'yo, kundi insurance lang. Hindi pwedeng loto. Tama? Ang problema, pag tinanong mo, sino gusto instant money? Taasan ng kamay lahat. Gusto, no? Pero pag tinanong mo, sino gusto insurance? Wala pong magtataas. Bakit? Unang-una, dagdag daw gastusin. No? Tapos, marami ang natatakot kasi maraming scam. Totoo naman maraming scam. Kaya na-scam kasi walang education muna. Dapat inaaral muna natin bago natin pasukin ang anything, anong bagay man na inaalok sa atin. Regulated ba yan by the government? No? Naka-register ba yan sa Security and Exchange Commission or sa Insurance Commission? So, yun. So, very important po yung insurance. Maraming gamit yan. Halimbawa, tanungin mo yung isang tao dito sa Pilipinas. Sino yung importante sa'yo? Pamilya mo o yung kotse mo? Di ba pipiliin family? Very proud. Pero tanungin mo, yung family mo ba may insurance? Wala. Ay, yung kotse, di ba meron? So, ibig sabihin, mas mahal mo yung kotse. Kasi pag nabangga yung kotse, mapapaayos mo ng libre lang yon. Pero yung family, pag nagkasakit, walang pampagamot, walang pampa-hospital. What if we live too long? Kailangan pala, protection yan yung sarili mo. Kasi pagtanda mo, wala ka ng long-term healthcare. Sino pong magbibigay sa iyo ng long-term healthcare? Hindi naman pwede yung company mo. Yung company mo, short-term lang po yung binibigay nun. Habang nasa company ka pa, pina-hospital ka nila. Maswerte ka ngayon, ibang company nga ngayon, walang healthcare, di ba, na binibigay. Umaasa lang tayo sa PhilHealth. So yung PhilHealth po, discount lang po yun. Tama? So yung sa companies, pinapa-hospital tayo ng libre, pero habang nasa company pa tayo. Pero pag tinanggal na tayo, eventually tatanda tayo, tatanggalin tayo sa company, wala na rin yung healthcare natin. So kailangan pala yung long-term healthcare na prepare habang bata ka pa, habang kumikita ka pa. Alright? And then living on interest. Bigyan ko kayo ng example. So sa Sweden or sa Europe actually, munang trabaho ka, pinakaltas yung kalahati ng sweldo mo. No, kalahati, no? Yun yung pinaka-SS nila, healthcare nila, yun yung kanilang tax. Kalahati ng sweldo kinukuha ng government. No? Ini-invest nila ng maayos yon. Kaya pag tumanda sila, yung pinaka-pension nila, alam niyo kung magkano pinakamababa? 100,000 pesos kada buwan. No? Ang sarap, di ba? So in-interview namin yung aming mga guest, mga retired na guest dyan sa Thailand. Okay, naka 5-star hotel, nililibre kami sa mga cruise, naka buffet every night, nag-go wine, kami pa yung nililibre, di ba? So kaya kami naging curious, tinanong namin sila, yun, 100,000 pesos kada buwan. Ang sarap, di ba? So bigla ko na-imagine, napapikit ako, na-imagine ko kung makapag-prepare ako ng aking retirement, 30,000 kada buwan lang. Siguro yung mga anak ko pagkatapusan, mag-aagawan. Ate, pwedeng dito naman si Papa, namimiss na siya ng mga apo niya eh. Kahit dito na muna siya tumira, kahit mga 1 year, di ba? So ganun yun, mag-aagawan sila. Kumusta naman pag di ka nakapag-prepare? No? Kumusta naman pag yung alagain ka na tapos hospital ka palagi, no? Ikaw yung nagiging gastusan nila, pasanin ka nila. Ano mangyayari? Siguro pa sekreto, no? Tatawag, ate, pwedeng dyan naman si Papa kasi nag-aaway na kami ng asawa ko eh. Natanggal pa siya sa trabaho. Alam mo naman, marami kaming anak. Ha? So ganun po. Yung reality po yun. Hindi lang po yun sa soap opera nangyayari. Sa tunay na buhay yun. Okay? So, kailangan living on interest ka na. Money is working hard for you. Siya na yung magtutuso sa mga responsibilities mo. Okay? So, pag tumanda ka, asset ka. Hindi ka pabigat. Hindi ka liabilities. Alright. So, solid financial foundation. So, nakikita nyo investment, di ba? Napakaganda ng investment. Kasi investment is anything that you buy that will put money in your pocket is investment.
So marami yan. May stock market, mutual funds, money market, condo, apartment, tricycle, jeepney. So yan yung mga investment kasi nagpapasok ng pera yan. No? So maganda pero hindi po pala dapat diyan umuna kasi ang investment po kumbaga sa bahay ay yun yung bubong. Pag gagawa ka ba ng bahay, pwede ka mag-umpisa sa bubong? Siyempre hindi, no? So mag-umpisa ka muna sa pundasyon. Ganon din po yung financial. So kailangan healthcare muna. Yun yung pinaka-foundation natin. Bakit healthcare? Kasi bigyan kita ng example. Halimbawa, mayroong isang lalaki. May pera siya. Ang ginawa niya, binili niya ng jeepney. Brand new yung jeep, no? Pinapangkayod. Oh, magandang investment, 'di ba? Nagpapasok ng pera. So, ang problema, 'di ba, mahal yung pagkakabili ng jeepney. Ang problema, wala siyang healthcare, nagkasakit siya. Hospitalization talaga yung kailangan. So, malaking pera ang kailangan niya. Ibebenta niya ngayon yung jeepney, wala siyang choice, no? Pag binenta niya ba yung jeep, mabibenta niya ba ng the same price? 'Di ba hindi? Baka kalahati na. Baka wala pa nga kalahati. Depreciated na kasi yun yung value, bumaba na. So, yun. So, kaya kailangan pala healthcare muna. Para kung may healthcare sana siya, yun na yung pang-hospital niya ng libre. Tama? Okay. So, and then life insurance. Bakit kailangan yung life insurance? Kasi protection ng family. Kaya nga sabi, pag may namamatay pala, maraming umiiyak, naglulupasay. No? Kasi, wala na magsusupport sa family. No? Yung portion lang yung nalulungkot, pero ang talagang pinaka-main reason dun is, wala na magpaparal sa mga anak, wala nang bubuhay sa pamilya, wala nang bubuhay sa magulang. No? So, yung life insurance ang kailangan natin. Very important po yung life insurance. Yun yung pinaka-protection ng ating family. And then, eliminate yung debts. Bakit kailangan eliminate yung debts? Kasi nga, yun malaki yung mga interest nun, di ba? Money working against us. So, kaya kailangan pala eliminate natin. Although, hindi naman lahat ng debts ay masama. No? Merong good debt and bad debt. No? Ano yung good debt? Yung good debt is yung inutang mo siya, pero kikita ng pera yon. Halimbawa, tricycle, inuhulugan mo, inutang mo, hulugan. Pero pinangkakayod mo. So, bumabalik yung pera mo. So, meron kang pambayad pati sa interest. Tama? Pero yung bad debt, yun yung binili mo para pang forma lang, walang purpose. Halimbawa, shades, original na shades, no? O kaya Adidas, inutang mo. Pang-forma lang, walang purpose. So, bad debt po yun. No? Nakakatakot yan si Badet. No? Kilala mo si Badet? Si Badet po ay may kapatid dyan na mas nakakatakot. Si Judith. No? Pag dumating na yung may Judith yun. Pag may utang ka, may Judith. Okay. Si Judith ay may kapatid pa rin. Si Jonah. So magbayad ka na kasi Jonah. Alright? So eliminate natin yung debts bago tayo mag-invest. Yan. And then next, emergency fund. Yung emergency fund pala, yun yung hindi natutunan ng karamihan ng mga Pilipino. Kaya problemado sila nung nagkaroon ng pandemic. Kasi, ang emergency fund pala, kailangan meron kang natatabi na equivalent to 3 to 6 months of your salary. No? Bakit? So, kasi, halimbawa, meron kang 10,000 na sahod. Kailangan may nakatabi ka na equivalent to 3 months, which is 30,000. Bakit? Kasi kung nawalan ka ng trabaho or nagkaroon ng pandemic, ECQ, within 3 months, mabubuhay ka kasi may 10,000 ka every month na parang pan-support mo kung ano yung ginagastos mo dati, yun yung mababayaran mo kung yung mga dapat mong bayaran. So, yun yung emergency fund. Natatabi mo siya paunti-unti hanggang makabuo ka ng equivalent to 3 to 6 months. Depende sa laki ng family mo. Okay? So, maraming emergency, walang fund. So, wag mong gawing emergency fund yung kapitbahay mo. Yung pare mo makakatok ng madaling araw, pare, pautang naman. Emergency lang. Bakit pare, anong emergency? Manganganak kasi yung asawa ko. Emergency ba yung panganganak? Di ba hindi? Kasi 9 months pinagbubuntis. Pag na-prepare mo na to, saka na mag-invest para safety yung investment mo. Alright? So yan. So just like building a house, you must build it from ground up. Build it right and build it strong. And para mas mapadali natin yung ating pag-build nitong pundasyon, kailangan increase cash flow. Income minus expenses, yun yung cash flow mo. So tanongin mo sarili mo, positive ba o negative yung cash flow mo? Okay, so dalawang bagay lang po pwede mong gawin. Reduce your expenses or increase your cash flow by having an extra income, extra business sa mga free time mo. No? So, kailangan meron kang side hustle or sideline. So, kasi sabi nga, yung isang tao, yumaman. Bakit siya yumaman? Kasi, aside sa trabaho niya, yung extra time niya, ginagamit niya para magkaroon ng extra business. Okay, samantalang yung mga yung ibang mahirap, may 24 hours din siya, pero yung kanyang extra time, ginagamit niya na sa panonood ng tulpo, ng Vice Ganda, ng telenovela, no? Hindi nagbabalik ng pera.
Minsan Netflix pa, nagbabayad pa sa Netflix. No? So, kailangan, pareha sila may 24 hours, pero depende sa paggamit mo ng extra time mo. Tama? Okay, so that's how you build your financial foundation. Punta na tayo sa more exciting na topic. Where our money goes, dapat alam mo saan napupunta yung pera mo. Okay, normally, ang tinuturo sa eskwelahan, sa bank lang nilalagay yung pera natin. So, pag diyan ka naglagay, ang tawag sa'yo is depositor. So, ang unang tanong dyan, yung bang nilagay mong pera mo sa bangko, yung ba itatago lang, ilalak lang ng bangko yun, hindi nila gagamitin? Siyempre gagamitin nila. So, lalagay nila sa government securities, commercial papers, stocks or equities, retail loans, and real estate. No, kikita po yan ng 12% or more. Average lang yung 12%. At ikaw naman bilang depositor, magkano ibibigay sa'yo? Nakakalungkot na 0.5%. So, napakaliit po. So, meron palang tinatawag na mutual fund. Ito po yung mga pinagsama-samang pera ng mga tao. Magmahirap ka, magmayaman ka, pagsasamahin po yun. At pwede na mag-invest sa mga blue chips companies like Meralco, PLDT, Jollibee, SM, no? Philippine Airlines, RFM. Alright. So, ang tawag sa'yo dyan, pag dyan ka naglagay ng pera mo, shareholder. Yan yung mga natututunan ng mga mayayaman, kaya sila lalong yung mayaman. So, shareholder, parang part owner ka na. Then, pag dyan mo nilagay yung pera mo, ini-invest din yan sa the same ng pinagagamitan ng bangko, government securities, commercial papers, stocks or equities. Kikita din yan ng 12% or more. So, ikaw naman bilang shareholder, yun din ang ibibigay sa'yo, 12% or more din. So, napakasarap, di ba? So, ang laki ng ano, yung kumbaga, yung pera mo, salip na yung bangko yung pinapayaman mo, hindi na, yung sarili mo pinapayaman mo. Okay, by saving or investing the right way, we can maximize the returns in our favor. And then, this is one of my favorite, Rule of 72. Ito yung ginawa ni Albert Einstein na formula. The Rule of Money. Magic of compound interest. Ito daw yung 8th wonder of the world. Ayan. Sabi ni Albert Einstein, pag i-divide mo yung 72 sa interest kung saan mo nilagay yung pera mo, malalaman mo kung kailan magdo-double. Alright? So, yan. Kunyari, BDO, naglagay ka sa BDO. Ang BDO nagbibigay ng 1%. Okay. Huwag na natin sabihin 0.5 kasi yung 0.5 medyo mahirap computein. Sabihin na natin 1%. May 100,000 ka, nilagay mo sa BDO, 72 divided by 1% is 72 years. Ibig sabihin, maghihintay ka ng 72 years bago magdoble yung 100,000 mo. Bago maging 200,000. Eh kung 20 years old ka na nag-start or 20 years old ka na naglagay ng 100,000. So, ilang taon ka na bago mag-double? 92 years old ka na noon. Okay, buhay pa kaya tayo noon? Alright. So, napakatagal bago mag-double, no? How about 4%? Okay, bigyan kita ng example. 29 years old, merong 100,000, nilagay niya sa 4%. Okay, 72 divided by 4% is 18 years. Ibig sabihin, every 18 years magdo-double yan. Nag-double siya after 18 years. And then nag-double na naman after another 18 years. Retire ka na, 65 ka na eh. No? Ito lang ibibigay sa'yo ng bangko. 400,000. Napakaliit, no? So, how about kung 12%? Natutunan natin kanina yung 12% doon sa mutual fund. Paano kung doon siya naglagay ng 100,000 niya? Okay, so, the same formula, no? 72 divided by 12% is 6 years. Okay, every 6 years, nagdo-double po yung pera mo. No? Yan, nakita nyo, nag-double. Hanggang sa pag-retire mo ng 65, 6.4 million dapat yung 100,000 mo. Laki, di ba? So, dahil yan sa 12%. Ang problema, dahil dito lang yung alam natin, no? O baka dito pa sa puti. Okay. So, 4%. So, kaya ang binigay sa'yo ng bangko, 400,000 lang. Dapat pala yung pera mo sana 100,000 is 6.4 million yun. 400,000 lang binigay sa'yo ng bangko, na kanina yung 6 million. Tama ang hula mo. Nasa bangko, di ba? Kaya nga, mabilis dumami mga bangko. Mabilis magkaroon ng branches. Alright? So, kaya nga, pag December, tuwan-tuwa sa yung bangko, bibigyan ka ng mga t-shirt, sombrero, ballpen, kalendaryo, di ba? Pero, million pala yung kinita nila doon. Alright? So, yun. The difference between 400,000 at 4% versus 12% is 6 million. 6 million is equivalent to 20 years salary na pala niya ng isang tao na nagkumikita ng 25,000 per month. No? So, ganun kalaki yung nawala sa iyo. Alright. And then, so kung naaral na natin yung mga concepts, yun yung mga concepts na natutunan nyo, pag naaral natin yun, hindi kompleto yun kung hindi ka magpaplano. Bakit? Kasi sabi nga natin doon sa umpisa, sa survey na karamihan nag-fail kasi hindi sila nag-plan. So, magplano tayo. Consider the what ifs of life, yung nasa X-Corp. What if we die too soon?
life insurance ang solution dyan. What if you live too long? Investment in long-term care. So, dapat kumpleto tayo sa mga components. Healthcare, life insurance, emergency fund, and investment. So, kumbaga sa pagluluto, yan yung ating mga ingredients. Ganun din sa pagpaplano sa financial. Kailangan kumpleto yung materials mo. Right? And then, kahit nagplano ka na, kung hindi mo naman isa sa katuparan o hindi mo i-apply sa sarili mo, walang action. So, walang mababago sa buhay mo. So, you will always have an excuse not to save or invest. No matter what your excuse, one thing is sure, you will get older next year. Tama po? Okay. Sino ba dito ang hindi tumatanda? Your child will grow and enter college. You will eventually retire and stop making active income. Diba? Tatanggalin ka ng boss mo. Kahit magsip-sip ka pa. Pag tumanda ka, is matitigil yung active income mo. Be prepared to the 2 F's of life. Be with a group who inspires you. And be educated. Be financially educated. Act on your financial needs and make the right choices. So, financial education pala, kailangan plus execution para may transformation. Para may babago sa buhay mo. And it's time to act on it now. Bakit now na? Kasi yung oras po, yun yung hindi mo na pwedeng ibalik pag lumagpas. Diba? Let's say, hindi mo ginawa to and then 20 years from now, saka mo naisip, sayang, sana pala ginawa ko yung natutunan ko noon. Diba? Magagawa mo pa ba yun? Hindi na. Pwedeng start mo siyang gawin pero kailangan mo ng malaking pera. Okay? So, tatlo lang yung choices mo pag nag-webinar ka, pag nag-attend ka nitong webinar natin. Number 1, ignore it. Ignore mo lang. Wala kang babaguhin. Don't change anything in your life. So, bahala na si Batman. Okay? Number 2, apply it to yourself. So, you can start to build your financial foundation. Diba? Yun yung natutunan nating concept. So, pwedeng yung sarili mo lang isipin mo, hindi mo isipin yung ibang tao. And then number 3, pwedeng in-apply mo sa sarili mo at the same time, inisip mo yung ibang tao. Become an IMG member. Pwede ka mag-member namin. And then, help others while earning when they start saving. So, maganda pala kasi, habang ginagawa mo yung sinishare mo sa iba, pwede kang kumita rin. Magkaroon ng extra income. Okay? So, you can join us, be a part of the campaign that is revolutionizing the financial industry. Build with a system that bridges financial education and financial independence. So, ito yung three simple steps, no? Kung pipili mo yung number 3. Okay, learn, execute, and share. I learned, I earned, I care, and I will share. Okay, so be part of the 30M by 30, yung campaign natin. So, yan. My name is Orlando Ramirez, a financial advocate or educator. I was 15 years former OFW in Thailand. Nakapag-Sweden pa ako, nakapag-Abu Dhabi pa ako, UAE. Musician for over 30 years. And right now, I'm a senior marketing director dito sa International Marketing Group, IMG. Financial advocate for over 8 years na po. And I am also now an investor and entrepreneur mula nung natuto kami sa IMG. Sa mga stocks, managed fund, online business, o yan, hindi na ako maasa sa sahod lang. So sabi ni Bill Gates, if you born poor, it's not your mistake. But if you die poor, it's your mistake. Hindi mo kasalanan kung pinanganak kang mahirap. Pero pag namatay ka pang mahirap, yan, kasalanan mo na yon. Tama? Financial independence is not a dream. It's a decision. Okay. Yan. Iwanan ko kayo ng dalawang Bible verses. The wise man saves for the future, but the foolish man spends whatever he gets. Okay, sabi sa Proverbs 21:20. Okay? So, yan. Alin ka ba dyan sa dalawang yan? And then, pangalawa, remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth. Sabi sa Deuteronomy 8:18. Okay, so binigyan pala tayo ng ability ni Lord para makapag-produce ng wealth. Bakit? Kasi para mas marami tayong matulungan. Kasi kahit gusto nating tumulong, kung tayo mismo walang pantulong, so wala tayong magagawa. Tama po ba? So kailangan gamitin natin yung ability na binigay ni Lord sa atin para maging wealthy tayo. Alright? So I hope marami po kayong natutunan at sana po ay may apply nyo sa sarili nyo habang maaga pa. Kasi mahirap po, hindi nyo po may babalik yung oras. Pag tumanda na po tayo, tsaka natin ma-realize, hindi na po natin magagawa yun. Okay? Tama po? So, thank you so much. That ends my presentation. Yeah.